Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa pakikipagrelasyon ng isang pastor sa kanyang alagad o miyembro ng kanyang simbahan o religious organization. Ready na ba ang ating drama partner? Oo, yes. Sige, pwede na ba tayo mag-umpisa mga kasama? Standby na po para sa ating Friday Drama Special. Usapang Batas Friday Drama Special. Magandang gabi mga kayubi at sa lahat na nanonood o nakikinig sa DCXL News 558 sa amang panig ng mundo. Nandito na naman tayo ngayon sa ating Usapang Batas Friday Drama Special. Paalala, ang mga tagpo, lugar, pangalan, tao sa palatuntunan ito ay tanging katang-isip lamang ng manunulat. Sakali mang may kapareho, ito ay nagkataon lamang at kritikal na pag-iisip ang kailangan. Muli, narito na naman ang Team UB upang maghatid sa inyo ng makabuluhang kwento, nakakapulutan ng aral. Ang kwentong aming isasadula sa gabing ito ay isang katang-isip lamang at ito ay walang pinatutungkulan. Kung kayo man ay tatamaan, magsilbing leksyon na lamang ito sa inyo. Tunghayan natin ng kwento ni Pastor Abuloy at ang mga naging gawain niya sa kanyang tagasunod. Isang gabi ay hindi makatulog si Pastor Abuloy. Kaya pinatawag niya ang isa sa tagapamahala sa kanilang samahan na si Feli. Sister Feli, hindi ako makatulog. Samahan mo nga ako. Mag-usap muna tayo na Sister Feli. Sige po, Pastor. Di rin naman ako makatulog sa dami ng iniisip ko para sa ating samahan. Maiba ako. Napakagaling niyo po pala kanina nung kayo ay nagbigay ng mensahe sa ating mga kasama. Binayaan ako ng Diyos ng talento na maging preacher, na maging isang lider. Kaya naman paniwalang-paniwala sila sa inyo. Marami po ang humahanga sa inyo. Maliban sa gwapo na kayo, mayaman pa. Bigayan ng Panginoon sa akin ang kagandahan ng lalaki ko at hindi ko idinasal. Binigay ito. At ang yaman ko, bigay din yan. Ginusto na mamuhay ako ng ganito. Kasalanan ko ba? Nang dahil dito hinahabol ako ng mga babae. Katawan at yaman ko ang gusto. Hindi niyo po yan kasalanan. Yan po ay biyaya at regalo na dapat niyo pong ipagpasalamat. Ang tanong ko lang, Pastor, kung na-in-love na ba kayo? Maraming magmahal ng isa kung marami, o mahirap magmahal ng isa kung marami sila. Ang alam ko, ang mga babaeng lalapit sa akin ay regalo rin sa akin mula kay Ama. At dahil regalo sila, dapat lahat ay pagbigyan ko. Tama ka, Pastor. Kung hindi ukol, di bubukol. Anong bukol-bukol ang pinagsasabi mo dyan, ha, Feli? Napaka-green-minded mo naman. Pag di ukol, di bubukol. Parang may nararamdaman ako dyan na sinasabi mo, ah. Sige nga, ipatawag mo si Maria. Sino pong Maria, Pastor? Marami pong Maria dito sa ating compound. Yung maganda si Maria, yung nag-16th birthday nung nakarang linggo. Si Maria Mapalad. Tama. Si Mariang Mapalad.
Napakagandang bata nun. Gusto kong makipagkwentuhan sa kanya. Opo. Gigisingin ko po siya, Pastor. Baka kasi natutulog na. Alauna na po kasi. Sige, hintayin ko siya. Alam mo na ha, gagawin. At agad-agad sumunod itong si Feli sa utos ni Pastor. Habang naglalakad ay pabulong-bulong pa ito. Nakarating siya sa kwarto ni Maria at tulog na ito. Pero tinapik niya para magising. Maria! Gumising ka. Pinapatawag ka ni Pastor. Ha? Ate Feli, bakit daw po? Gusto kang makasama. Pasalamat ka. Ikaw ang napili ni Pastor. Pinagpala ka. Sige po. Magbihis lang po ako. Huwag ka na magbihis. Dapat lang na maligo ka na lang para malinis ka pag humarap ka sa Kanya. Di ba pag humaharap ka sa Diyos, dapat malinis ka? O ito yung sabon na gagamitin mo. Ito na rin yung lotion. Ate Feli, bakit kailangan po ito? Dapat, ready ka. Ready mong ialay ang lahat-lahat sa'yo kay Pastor. Maswerte ka, Maria. Sige po ate. Ready po ako ialay lahat-lahat sa akin. At yun, naligo na nga itong si Maria. At matapos maligo ay pumunta na sa kwarto ni Pastor. Pastor, nandito na po ako. Ang dilim po dito. Di ko po kayo makita. Pumasok ka, Iya. Handa ka na bang ibigay ang lahat ng sayo sa anak ng Diyos? Opo, Pastor. Naniniwala ako sa inyo. Halika rito. Hahawakan na kita. Mabibiyayaan ka sa mga oras na ito. Pastor, masakit po. Tama na po. Huwag kang susuko. Ibigay mo ng buong buo ang sarili mo. Tama na po, Pastor. Pero wala nang nagawa ang bata sa ginawa sa kanya ni Pastor. Matapos ang ilang oras ay pinalabas na si Maria sa kwarto at pinadaan siya sa isang secret path para hindi siya makita ng ibang tao na galing sa kwarto ni Pastor. Pero sa hindi sinasadya ay nakita siya ng hardinero na si Mang Renato. Oh, Maria. Oh. Uy, umiiyak ka ba? Oh, ano nangyari? Madaling araw pa lang, bakit? Gising ka pa. Hindi ko po pwedeng sabihin. Oo, bakit ka umiiyak? Ano kita matutulungan kung ayaw mo magsalita? Magkakasala po ako kapag nagsalita ako. Mapupunta ako sa impyerno. Teka. Iya, ano ba yung ginawa mo kung may ginawa ka man? Hindi ko po alam. Hindi ko po maintindihan. Halika nga rito. Huwag ka na umiyak. Nandyan ang Panginoon para pangalagaan ka. Kung ayaw mo yung ginagawa mo, tumututol ka. Sabi kasi ni Ate Feli, swerte daw ako at akong napili. Napili na ano? Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo. Sorry po, Mang Renato. At saka umalis na itong si Maria at dumiritso sa kanyang kwarto. Kinaumagahan ay napansin ng karamihan na pinili si Maria na makasama sa isang misyon ni Pastor sa Manila. Ang iniisip ng lahat ay
Napakaswerte ni Maria dahil hindi lahat ay nabibigyan ng ganong pagkakataon na makasama ni Pastor. Napansin iyon ni Mang Renato, kaya nag-isip-isip na ito kung bakit espesyal si Maria sa mata ng Pastor. Bakit kaya ganun? Bakit may nagiging favoritism si Pastor? Bakit yung magaganda ang napipili niya? Ako, ang tagal ko na ng gardener dito pero wala akong napapala kay Pastor. Ni Christmas card nga, wala. At lumipas ang ilang buwan ay palagi niyang nakikita si Maria na tulala at malungkot. Maria, ba't ganyan ka na? Hindi ka ganyan bago ka nag-birthday Hindi ko na po kaya. Yung alin? Si Pastor. Pinipilit ako na makipag-sex sa kanya. Sabi niya, alay daw ako sa ama. Pero hindi ko na po kaya. Nandidiri na ako sa sarili ko. Sabi ko na nga ba? Manloloko ang pastor na ito. Maria, tutulungan kita. Huwag ka lang mag-ingay. At delikado ang buhay natin, ha? Maraming galamay si pastor. Hawak din siya ng mga politiko rito. Salamat po. Gusto ko nang umuwi sa amin. Tulungan niyo po ako. At sa pagkakataong iyon, dahil hindi na kaya kimkimin ni Maria ang kanyang nararamdaman dahil sa pangyayari, ay nagawa niyang makapagtapat. Ano ang pwedeng maging liability ni Pastor sa kwentong ito? Muli, magandang gabi sa lahat at balik tayo kay Radyoman si Rod Marcelino at Attorney Claire Castro dito sa Usapang Batas Friday Drama Special. Pastor, Asan si Maria? Maria! umiiyak pa. Ba't ka umiiyak? Wala naman akong ginawang masama. Oo, wala naman sa kwento. Wala naman ako. Hinawakan lang, oh. Ano na agad Umiiyak liability? ka Eh talaga to si Tay Amik, oh. Nagbibigay ng iba sa isip, oh. Grabe ka, Tay Amik, eh. Tanggalin ko na nga to dahil hindi na ako makahinga. Oh, tapos asama din ang isip nito si ano? Talaga. Si Mang Renato. Wala akong ginawang masama. Di ba? Ha? Kayo talaga, oo. Tinuro yung dalawa. Tamang hinala. Ay, Tamang talaga. hinala si Mang Renato. Thank you, MJ. MJ, thank you. MJ Susaya, our senior writer sa ating newsroom. Talaga. Ba't wala sa frame si ano? Si Mang Renato. Ayun, nasaan si Mang Renato? Oo, si Si Addictus. Mm. Inaayos lang. Okay. Sige. Okay. Actually, partner, pinagtapat naman dito ni Maria. Kung anong ginawa sa kanya. Ano ginawa sa kanya, di ba? Oo. So, tingnan natin, anong age siya? Sabi niya, kabe-birthday lang na 16. 16. Di ba? Bakit kaya pinili? Nagkataon lang? O pinili talaga ng 16? Okay. Kasi dito papasok yung sinasabi nating statutory rape, partner. Mapinilit. Kasi mahilig ka sa DC. Ah, ganon. Daisy. Daisy. Mahilig sa Daisy. Oo. Akala ko di 50, di 60 o di 70. Bago pala yan, Tayamik, ha? Bago yan, ha? Oo, ka-level ng edad ni Tayamik yun. De 50, de 70. Di 60. Nako, may discount yan. 20%. Talaga Tayamik, ha? So, yun, di ba? So, wag muna kayong aalis, ha? Tayamik sa Katigtus, ha? So, ang nangyari is, kung 16 years old siya,
pinili ka niya kasi kabe-birthday lang eh. Si partner, kung makikipag-sex si pastor sa 15, statutory rape yun. Okay. Oo. Oo. Kasi pag 15 pababa, statutory rape siya. Mhm. Unlike before, 12 anyos. Pero because of the new law, Iniakyat. 15 15. 15 na. Oo. Yung, kumaga yung pinaka-threshold niya, 15 pababa. Pag umakyat ka na ng 16, partner. Mhm. Okay, pag umakyat ka na ng 16, at pumayag makipag-sex. Oo. Di ba? Kung hindi to papasok sa sa seduction sa qualified seduction. Hindi ka pinilit, nagustuhan mo kahit may edad yung kasex mo, partner. Hindi siya mako-consider na rape. Oo. Hindi siya mako-consider na seduction. Hindi rin siya mako-consider na child abuse. Mhm. Okay? Kasi 16 na siya. Oo. Pero, dahil siya ay pastor, iba yun. Okay? Kapag nakipag-sex ka sa 16, okay? So, Oo. tatanggalin ko muna yung persahan dito, partner. Oo. Tatanggalin ko muna yung Oo. issue. Kasi pag persahan, kahit anong age yan, rape yan eh. Rape yan. Ibig sabihin, kusa siya. Kung kusa. Oo. Kasi sabi niya nung una, ready siya. Sige. Oo. Yan. Halimbawa na Oo. ready na siya. Oo. Doon tayo sa ready na siya. Mhm. So, 16 siya, sa may edad, pero nandun yung paniwala niya kasi meron tong may influence. Oo. Because pastor siya. Okay. Okay? Papasok ngayon dun yung qualified seduction. Mhm. Kasi yung qualified seduction, kahit ginusto mo, umuo ka, kapag ang gumawa sa ito, dahil sa paniwala mo di ba, teacher mo, Mhm. yung yaya mo, Mhm. priest, Oo. basta yung taong pinagkakatiwalaan mo. Oo. Di ba? Kumbaga nasira yung tiwala mo, kaya ka bumigay. Di ba? Pero sa loob-loob noon, ano pa rin partner? Sa kwentong to, sa Oo. kwento na to, partner. Hindi, Oo. okay. Doon tayo sa umoo. Umoo. Yung wala, yung hindi umiiyak, ginusto niya, Oo. qualified seduction pa rin siya. Because minor siya eh. Oo. Nandun pa rin siya sa, pa rin siya, tawag ito, minor de edad pa rin siya. Oo. Pero hindi na siya rape. Oo. Qualified seduction lang siya. Okay? Pero, Tsaka tayo, Mick. at saka attorney, walang pananakot or Yeah, correct. hindi siya pinwersa. Pinwersa. Yun dahil lamang sa paniwala niya at Oo. dahil ayaw niyang umayaw dahil doon sa authority ng tao na gumawa niyon sa kanya. Yes. Because may authority yung tao, may influence sa kanya. Mhm. Kaya siya papasok ng qualified seduction. So, hindi siya papasok ng rape. Okay? Pero, tignan nyo yung kwento. In the middle, may sinabi siyang tama na. Mhm. So, pag sinabing tama na, you have to stop. Okay. Kasi pag tinuloy mo, kahit umuo siya nung una Oo. at umayaw, rape pa rin yun. Ayun. Yun yun. No. So, nung sinabi ni MJ, ni Maria na ayaw, tama na po, it means stop. Pero tinuloy mo, rape yun. Oo. So, sa huli, rape na ang pupwede niya Yes, isampa. oo. Kasi Rape na. umayaw na. Napilit na, Oo, yes. umayaw na. Oo. Hindi na ginusto. Kumbaga, Yes. sapilitan na ang nangyari. Oo, saka Oo. tandaan nyo, para ang dating, doon siya nakatira. Oo. Diba? Parang, tapos meron pang may amuyong pang si Feli, Mm-mm. na parang binibrainwash yung bata na, Oo. swerte ka, Oo. pinagpala ka. Dahil anak niya, son Diba? of God. Mm-mm. Okay. Ay, sorry. Sorry. Hindi siya nakinig sa stop kasi siya lang ang authorized sumabi ng stop. Wala naman ako sa script, pati Tagalog ko nga, partner. May patent yung stop. Sorry. Ede, marami namang ganong partner eh. Stop! Ako na magsalita. Pinagpawisan ako sa partner. Ay, na. Hindi. Sinabi ko na, kulang pa naman partner. Hindi ang binuo ko eh. Wala yung letter A. Tinan mo naman na dikto, sabi ko, di ba? Wala ako binanggit dito ng SG. Oo. Zero talaga. Ngayon, nagpawisan ako ng partner.
Hindi kompleto, partner. Kulang pa rin. Ay, teka lang. Kulang pa rin. Bala, huwag ka mag-alala, partner. Hindi ka naman narrator. Si Tay Amik pa rin yung narrator. Ay, Ayan. talaga. Yan, tingnan. Sabi ni Alice, kulang pala. Oo nga eh, hindi ko nga kinumpleto eh. Buti na lang. Sabi niya, ano ba yan, sir? Papahamak pa tayo. Nadulas. Ako, magtuturo ako. Eh sabi ko, hindi naman kumpleto yun eh. Sino mga scriptwriter nito? Si Addictus ba to? Ay, talaga. Wala. Basta to dumating na sa email mo. Oo. Dumating lang to, partner eh. May nagpadala lang. Oo. Hindi na, i-deny naman ni Addictus na siya yung writer. Di ba? Di-deny mo naman. Walang paper trail. Basta ako, binasa ko lang yung Ay na. inutusan. Nabasahin. Hindi mo nga pinractice eh. Hindi Sabi mo, ko nga hindi pa nga pinractice eh. Oo. Nagbibigay lang. Mainit-init pa sa printer. Oo. At itong suot ko, inakataon. Hindi mo sinadya. Hindi ko sinadya. Pero nakita ko, partner, may ganito ang suot. Hindi ko. Sabi ko, habang ini-interview, tapos binabasa ko yung script, sabi ko, naku, naloko na. Nagkataon pa. Ay, naku talaga nga Ay, nako. naman. Oo, buhay. Friday na Friday, Oo. partner. Naluluha ako, partner. Mapapahamak pa ako rito. Pawang pagkakataon lang. Oo, di ba? Tama si Tay Amik. Tama. Hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Hindi naman sinasadya. Nagkataon lang yan. Nagkataon. Oh, yan. Okay. Okay, So, ganun, sige. partner. Tay Amik. Pero seriously, going back to the story, no? Ngayon ko lang napagtagni-tagni while listening to the hearing. Oo. Nung mga, during na time ko, siguro mga 90s, during high school time ko, yung mga umaakyat sa bus, na dati nga naiinis kami diyan eh kasi natutulog ka tapos minsan kasi ang biyahe papunta sa amin ano yan eh that's 132 kilometers. Oo. So it's around 1 2 3 4 ilang bayan yan ang madadaanan mo. Minsan sa along the middle may aakyat tapos yan yun ng May sobre. mag-ano ng salita, no? Tapos before yan umabot sa isang bayan, siguro it takes around mga 20-30 minutes. So yun, mag-ano na yan sila ng sobre. Supot. Tapos oo, minsan naasar ka na kasi ang biyahe sa amin malayo eh. Minsan madaling araw ka aalis. So antok ka, no? Tulog ka na ganun. Kalabit o yun. Tapos love offering na ganun ng sobre. At saka doon sa amin sa probinsya, nandun na kami sa liblib na lugar. Iba sa mga kilala ko nga kasapi pala sila doon. Ngayon ko lang nakita ko na ngayon ang logo. Sabi ko ito pala yung charts pala nila dati nung kakilala ko na nandun. Yung parang nagbabasking sila na during at any given time or during afternoon na medyo maraming tao. Meron silang public address system na inaano sa mga kanto, di ba? Piprit sila, nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi ko, kaya pinagtagni-tagni ko sa kwento ba? Sabi ko, sounds familiar. Family, oh. Ako naman, minsan, ewan ko kung kasama sila doon. Di ba, minsan may mga bata. Lately lang, wala pa tong issue na to. Mga naka-uniform. Tapos may parang mga nakasulat sa karton. Di ko alam kung party yun or what. Di ko alam kung strategy. Tapos minsan, di ba, may makikita tayo, may mga nagtitinda. Oo. Tapos parang, pang ano ko po, pang kain ko or what. Parang ganun. Di natin alam kung mga party din to, di ba? Kaya nga. Kung sila ba ay kaani partner. Di ba? Pero syempre nakakaawa din naman, di ba? Di natin alam kung saan nadadala yung pera ng mga ganun. Kasi syempre iniisip nila pag libre ang pag-aaral mo, di parang worth it naman magpagod ka. Pero kung madaling araw, Tay Amik, parang nakawawa naman yun.
Pero ang Oo. dami kong ano to eh. Ang dami kong na-encounter na ganun, partner. Yung mga, kung ano-ano mga binibenta na, tsaka yung presyo iba. Mm. Oo. Same lang naman yung produkto. Makikita mo pa minsan may mga ganun din binibenta sa May paawa effect, sa partner eh. bangketa. May paawa Yung effect. iba, may mga ipinapakita silang verse, Bible verse, di ba? Na ganun. Tapos sa kanila ibebenta yung Oo. kanilang mga produkto. So nakuha na yung ano mo eh, yung awa, Oo. di ba? Mayroon nga pamilya pa eh. Nandun yung nanay, kasama yung mga anak. Oh, dyan sa may Serendra. Sa may BGC. Oh, ang dami dyan, partner. Umiikot-ikot. Oh. At saka attorney si Rod, Oo. as per experience kasi na ano natin na religion Oo. or like evangelist ng mga ganon is yung iba minsan yun ang nahanap nila na Oo. pamamaraan to subdue the mind and heart of the people. Kahit nung panahon natin, 'di ba, nung Spanish period, 'di ba, yun ang ginamit nila to subdue. Yes. To subdue our mind Oo. and our hearts. Parang dati, sabi ng sa Spanish, we have the Bible, you have the land. Now we have your land. Oh, You have now the Bible. Di ba? Yeah. Wala tayong lupa. correct. Alright. Yun. Ay, teka lang. Baka may gusto batiin si Tay Amik. Si Tayamik. Ano lang pala, isa lang sa panawagan. Ito lang ang message ko. Dapat we the people, we will demand the transparency sa budget authorization, budget preparation, aside from mga involved like mga intelligence or whatsoever fund. Kasi ang as per experience sa atin nangyari yung insertion dahil doon sa bicameral session ang isa pa pala sa masakit doon, walang transcript. So anything can happen. So walang transcript ng bicameral. Grabe. Oo. Nagkaroon ng Kaya- conspiracy yung dalawang kapulungan. Oo, Grabe. kung sila lang ang magkakamutan ng likod diyan. Sige, okay, i-insert mo diyan basta lagyan mo to ng konti Oo. din kasi ito ang pet project ko. So marami ang dahil doon sa ginawa nyo na yung siningit sa Bicam, maraming mga mas kailangan or nisisidad na mga budget na nandun siya sa National Expenditure Program ang tinapyasan para sa isang pundo na ang gagamitan ay kung ano ang namumuo sa isip nila para matupad ang kanilang personal na interest. So yun lang dapat Tay Amik, we will demand. Tingin ko, di ba? Tingin ko lang sa binanggit mo ngayon. Baika, magkasundo pa, di ba? Ang Senate saka House. Pero tingin ko, hindi agad na amoy ng Senado kung ano yung plano ng House. Yes. Di ba? Parang executive session pala yan, attorney. Oo. Kahit lahat ng staff pala wala talagang sila. Sobra grabe, samantalang pondo ng bayan yan, ha? Oo. Ang kakapalmuks nila, ha? Hindi, tingin ko ganito, tingin ko, may plano na, kasi ang bilis po eh. Ito, pag-usapan natin ng konti yung PI, di ba? Parang December, may plano na to eh, kasi by pasok ng January, sulpot agad partner yung mga pirma-pirma eh. So, tingin ko, Bicam pa lang, may pinaplano na. May pinaplano na. Kaya lang, hindi naamoy ng Senado. Diba? Kaya dumami yung yung pera ng pang-ayuda partner. Diba? Doon dumami. Yun. Addictus, meron ka na bang babatiin? Ay, thank you pala sa pagsulat ng kwento, ha. Opo. Ready naman ako lagi magsulat lagi. Thank you talaga. Napakaganda. Napaka-timely. Kaya tama lang yan na 1/4 lang talaga ng mukha mong kita diyan. Huwag ka talaga magpakita. Agad ako, rekta. Delikado. Delikado yan, Addictus. Oo. Rekta. Hindi. Agad to. Honestly kasi yung sa pag gano'n na ang takbo ng paniniwala ng tao, subdued na ang mind nila. Anything can happen sa mga kumukontra. Aha. Kita mo may mga ibang kasama although hindi pa natin alam kung sino talaga sa kanilang nagsasabi ng totoo. Pero 'di ba mayroong mga videos na lumabas. Ayun, senior ko nga na
inaaway nila yung si alias Rene. Dinivulge nila ang tunay na pangalan dahil kung baga umalis at nagtiwalag sa kanila at nagsalita doon sa hearing. Tay Amik, pa-share mo naman sa pa-share mo sa akin. Di ko pa nakita yan. Oh, i-send ko sa iyo. Meron may Sa solid dyan na- natin. Actually, si Rene, before siya pumunta sa Senate hearing, magkasama pa sila ng isa na yon. Sila pa nga yung tawag nila sa sarili nila, depender pa ni yung sa drama kanina. Oo. Nagkataon sa drama kanina. Then nagulat sila after the hearing, nandun na. So parang kinundi na nila at dinidipinsahan pa rin nila si pastor. So kaya tama lang 1/4 lang adictos kasi hindi. Dangerous times. Oh, yes. I-send ko sa iyo sa email, attorney. Yes, oo. So, Addictus, anong huling salita mo? Binabati ko lahat Wag po, siyempre. huling salita naman. Pang sara lang na statement. Huwag lang huling salita. Ay, wag naman. Huwag naman. Binabati ko po lahat ng mga community natin, mga kabatas, armado, mga ka-eksena, mga katambay, lahat kagasip, basta lahat yan. Nagsasama-sama muna po kami, Attorney Claire, sa isang Discord server lang. Sige, oo. Ako din, papasok ako dyan. Ayan. Pinangako ko naman sa'yo, di ba? Hindi ba Yan, kung meron sige, kayong sige. problema at may oras akong sumagot, usap tayo. Opo. Wala namang problema yun eh. Opo. Abangan po namin kayo, Ito siguro Sabado, sabihin ko sa anak ko pumasok na sa Discord. Papaturo ako ulit Yeah. sa'yo. Kailan mo naman, hindi ako techie, di ba? Opo. Oo, promise yun, sinabi ko naman. Yan. Okay. Okay? Dun po, okay Sige. na po ako. Thank Maraming you. po salamat. Oy, hindi pa tayo tapos sa susunod ha. Sige, thank you po Atay Amik and Addictus. Meron pa. Okay, so hanggang sa Lunes Hanggang sa magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro. Nagpapalalang wag tulugan ang iyong karapatan. At mga kasama, happy weekend. Samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa Usapang Batas. Ako po ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.